Naghihintay sina Metal Lee at Boruto sa baryo sa pagbabalik ng grupo ni Denki. Biglang dumating ang mga bata pero wala sina Denki at Iwebe. Sinabi nila na nahuli ang dalawa ng Fanato. Iniisip ni Bontan at Koaki na baka patay na sila o malapit na, naaalala nila si Kagura. Pero si Metal, matibay ang loob at naniniwalang buhay pa ang mga kaibigan nila. Hinikayat niya ang lahat na maghanda na para lumaban sa Fanato. Nakita ni Mitsuki ang grupo ni Funamushi, mas kaunti na ang bilang. Pero wala pa ring bakas kina Denki at Iwebe. Pinagtago ulit ang mga taga-baryo. Naiintindihan ni Yamame at Iwana at hiniling kay Boruto na ipaghiganti si Kagura. Tinitingnan ni Sarada ang pwesto ng mga kalaban. Sinabihan siya ni Bontan na huwag masyadong kabado bago ang laban. Sinabi ni Sarada na bilang leader, responsibilidad niyang siguraduhin na walang mamamatay. Mas kinakabahan si Metal kaysa dati dahil kailangan nilang manalo para makita ulit ang mga katim niya. Naalala ni Hibichigo si Kagura at sinabi na kaya siya nabubuhay sa mga laban dahil iniisip lang niya ang sarili niya tuwing lumalaban. Palubog na ang araw pero hindi pa rin umaatake ang Fanato. Iniisip ni Koaki na baka gutumin nila ang baryo matapos malaman ang sitwasyon mula kina Denki at Iwebe. Hindi yun paniwala ni Boruto dahil naalala niyang diretso ang galit ni Funamushi kay Kagura para gumanti kay Siren. Pakiramdam niya may hinihintay pa si Funamushi. Tinanong ni Bontan kung paano nila haharapin ang water release ni Funamushi. Parang pamilyar ito kay Boruto kaya tinanong niya si Mitsuki. Sa gabi, naamoy ni Funamushi ang dagat sa hangin at nagpasya siyang umatake kinabukasan. Sinabi ni Gokai na kaunti na lang sila at sugatan pa si Funamushi. Pero gusto pa rin ni Funamushi ang umatake bago siya pauwiin ni Araumi dahil iyon na ang huli niyang tsansang gumanti kay Siren. Kumilos na ang Fanato. Inutusan ni Sarada ang mga swordsmen at si Metal na salubungin sila. Iniwan niya si Funamushi kina Boruto at Koaki dahil si Boruto ang target nito. Kahit kaunti na lang sila, mas mabangis lumaban ng Fanato handang magsakripisyo para lang makalaban. Dumating si Funamushi at umatake. Pinrotektahan ni Koaki si Boruto. Inasar ni Funamushi si Boruto at sinabi na namatay na sina Denki at Iwebe na nagmamakaawa. Napansin ni Boruto na may dalang mga barrels ng tubig ang Fanato para kay Funamushi at doon niya natiyak ang hinala niya. Inatake niya si Funamushi gamit ang lightning release. Dahil nalaman niya kay Mitsuki na ang ganitong estilo ay mahina sa kidlat lalo na kapag sobrang daming tubig. Kapag tama ang timing, hindi na magagamit ni Funamushi ang water release niya. Napansin ni Koaki na parang may hinihintay pa rin si Funamushi. Biglang umulan at nakabuo siya ng napakalaking jellyfish na gawa sa tubig. Ginamit ni Funamushi ang halimaw na iyon para umatake kahit sino, pati sarili niyang kakampi, basta makaganti lang kay Siren. Alam ni Boruto na sugatan na si Funamushi. Kaya naniwala siyang mananalo siya kapag tinamaan niya ito ng Rasengan sa malapitan. Sinabi ni Hibichigo na kailangan lang mapatigil si Funamushi sandali. Inagaw ng Team 7 ang atensyon niya at umiwas sa mga atake. Napahinto ni Hibichigo si Funamushi pero mahirap pigilan ng ganong kalaking halimaw. Pinrotektahan ni Metal si Hibichigo habang hawak niya si Funamushi. May mga galami pa ring humaharang kay Boruto. Umatake mula sa malayo sina Sarada, Mitsuki, at Bontan gamit ang lightning release. Nakawala si Funamushi at tinamaan si Hibichigo. Tinamaan din sina Koaki at Boruto. Kahit ganoon, nakalusot si Boruto sa loob ng jellyfish at tinamaan si Funamushi ng Rasengan. Hinawakan ni Funamushi si Boruto gaya ng ginawa niya kay Kagura pero sinaksak siya ni Bontan bilang ganti kay Kagura. Umatras ang Fanato. Namatay si Hibichigo dahil sa mga sugat niya. Nagpasalamat siya kay Metal dahil ipinakita nito na may iba pang pwedeng maging buhay bukod sa puro laban. Inilibing siya sa tabi ni Kagura. Nagluksa ang lahat at nagsimulang mag-ayos muli ang mga taga-baryo. Makaraan ng 2 araw mula nang matalo si Funamushi, dumating sa baryo ang tulong galing sa Karegekir. May pagkain at gamit na dala pero nag-aalala pa rin ang lahat kina Iwebe at Denki. Si Metal, hindi pa rin sumusuko, patuloy silang hinahanap kasama ang Team 7. May nakita silang sugatang sundalo ng Fanato at dinala nila ito pabalik sa baryo. Ginamo siya ni Sarada. Hindi natuwa si Bontan dahil kampi raw ito kay Funamushi na pumatay kay Kagura. Marami sa mga taga-baryo ang sumang-ayon sa kanya. Kahit sinabi ni Sarada na baka may alam ang sundalo tungkol kina Denki at Iwebe. Sinabi ni Boruto na naipaghiganti na si Kagura pero tinanong ni Bontan kung sulit ba ang kapalit nun. Sinabi ni Koaki na normal lang ang may namamatay sa gyera pero sagot ni Bontan na buhay pa si Araumi kaya kailangan nilang sumama sa puwersa ng Karegekir.
Hindi rin niya makita kung anong silbi ng buhay pa sina Denki at Ai Weiwei para kay Funamushi, dahil kung mahalaga sila, matagal na sana silang ginamit sa palitan. Humingi si Sarada ng isang araw pa sa baryo, at pumayag si Bontan. Pinuntahan ni Sarada si Boruto sa puntod ni Kagura. Inamin ni Boruto na akala niya gagaan ang pakiramdam niya kapag nakaganti, pero hindi pala. Ako ni Sarada ang sisi sa pagkamatay ni Hibichigo bilang leader. Napagkasundoan nila na siguradong matutuwa si Kagura dahil nailigtas nila ang baryo. Nangako silang hahanapin sina Denki at Ai Weiwei at iuuwi sila ng ligtas. Kinabukasan, inimbitahan ni Yamame at Iwana si Kyoho na manatili sa baryo. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa kanya noon. Sa harap ng mga puntod, sinabi ni Bontan kina Kagura at Hibichigo na dahil sa papel na iniwan ni Kagura, napatawad na sila. Biglang dumating sina Denki at Ai Weiwei, sakto sa oras na halos mawalan na ng pag-asa si Metal na buhay pa sila. Sa baryo, sabay-sabay silang kumain at ikinwento ni Denki at Ai Weiwei ang nangyari sa kanila. May isang tauhan ni Funamushi na gustong pumatay sa kanila, pero nang malaman na naghahanap lang sila ng pagkain para sa mga bata, pinatali lang sila ni Funamushi. Nang umatras ang Fanato matapos matalo si Funamushi, nakatakas sila. Ginamit ni Ai Weiwei ang Earth Release para putulin ang tali nila. Ibinahagi nila ang hinala kung bakit hindi sila pinatay o ginamit sa negosasyon, pero hirap paniwalaan ni Boruto. Gusto ni Sarada na maagang matulog ang lahat para maagang makaalis kinabukasan, pero si Boruto ay nagbantay pa rin sa paligid. Sinabi ni Kyoho kina Iwana at Yamame na hindi siya pwedeng manatili dahil kailangan niyang tulungan si Bontan. Habang nagbabantay sa gabi si Boruto, inatake siya ni Gokai at inakit papunta sa bitag kung saan may ibang sumusubok tumama sa kanya gamit ang mga pana na may lason. Natalo ni Boruto si Gokai at naitulak ito sa alarm, kaya nabalon ang mga kaibigan niya. Nadiskubre niya na ang isa pang umatake ay si Kobuna na gustong gumanti para sa ama niyang si Funamushi. Ang mga kilos nito ay nagpaalala kay Boruto sa sarili niya at pati kay Bontan, kaya sandali siyang natigilan. Dumating si Sarada at naprotektahan siya. Umatras si Gokai at Kobuna. Sinabi ni Boruto kay Sarada kung sino si Kobuna. Nagkaroon ng banggaan sina Koaki at Boruto tungkol sa pag-unawa ni Boruto sa nararamdaman ni Kobuna. Humanga si Mitsuki kay Koaki dahil kaya nitong ipahayag ang damdamin niya at makipagsagutan. Habang siya mismo ay hirap gawin yon. Sinabi ni Koaki na siguradong may paraan din si Mitsuki, iba lang at hindi palaban dahil matagal na niyang kilala si Boruto. Pagdating nila, handa na ang lahat na tanungin ang bihag na sundalo ng Fanato. Ikinwento ni Boruto ang tungkol kay Kobuna at nagdebate sila tungkol sa walang katapusang gantihan. Kapag tumigil sila sa laban, hindi matatapos ang problema sa Fanato, pero kapag nagpatuloy, mas dadami lang ang galit. Tumawa ang bihag na sundalo at sinabi na matagal ng kalaban ng Fanato si Boruto, kahit bago pa si Funamushi, dahil sinugatan niya si Siren. Nabigla ang lahat nang malaman na ang nakababatang kapatid ni Siren ay si Ikada. Kasama ni Ikada si Siren na nakahiga pa rin at walang malay. Siya ang nag-aalaga, nagpapalit ng tubo ng gamot. Dumating si Kobuna at may dalang maraming kabibe para kay Siren. Nagandahan si Ikada at naisip niyang siguradong matagal itong tinipon. Nagyabang si Kobuna na kaya niyang lumangoy sa ilalim ng dagat ng 3 minuto. Napansin niya ang guhit ng barko ni Ikada, pero sabi ni Ikada ay hindi naman mahalaga yon. Lumabas sila sandali at pinabantayan ni Ikada ang lugar. Ipinakita ni Kobuna ang galing niya sa paghihip ng pana. Inamin niya na ang nanay niya ang nag-utos na ilabas-labas si Ikada paminsan-minsan. Sabi niya, gamit ang sandatang ito, kaya niyang lumaban sa Kurogekure. Kwento rin niya na tuturuan daw siya ng tatay niya lumaban pagbalik mula sa misyon. Pinanood nila ang mga tao sa paligid na nagtatrabaho sa mga barko at nag-e-ensayo. Lahat may ambag, walang tamad. Tinanong ni Kobuna kung lalaban din ba si Ikada. Sagot ni Ikada, hindi siya magaling sa ganon. Sabi ni Kobuna, kailangan lang mag-training. Pero sabi ni Ikada, wala siyang hasang tulad ng mga kapatid niya. Kahit ganon, hanga pa rin si Kobuna sa kanya. Sabi ni Ikada, may nagsabi na rin dati ng ganon. Dumating sina Araumi at Izari. Reklamo ni Araumi na puro si Siren ang inaatupag ni Ikada at wala naman daw mababago yon. Lumayo si Ikada at sinabi sa ama niya na huwag siyang diktahan. Tumulong siya sa mga babaeng nag-aayos ng barko. May nagtanong tungkol kay Siren at may isa na nawalan ng asawa dahil sa Kurogekure na nagtatanong kung lalaban ba si Ikada. Nagulat si Jibiki kay Araumi na alanganin na ang kalagayan ng angkan. Baka matagpuan na sila ng Kurogekure anumang oras. Mabagal din ang ayos ng gumagalaw na kuta dahil kulang ang materyales. Sigaw ni Araumi na magnakaw na lang pero sabi ni Izari kulang sila sa tao.
Tinanong ni Araomi si Funamushi at sabi ni Jibiki dapat nakatanggap na ng utos na itigil ang plano. Gusto ni Izari umatras muna para mag-ipon lakas pero nagalit si Araomi dahil parang isinusuko raw ang paghihiganti. Sagot ni Izari, kailangan din protektahan ang mga natira. Sinabi ni Araomi na naging duwag si Izari sa kulungan. Sagot ni Izari, hindi niya alam ang hirap na dinaanan nila para buuin ulit ang angkan. Sinisi ni Araomi si Izari sa pagkawala ng mga barko, pagkamatay ni Tenma, at kalagayan ni Siren. Sa galit, binago ni Izari ang anyo ng sibat niya, pero pinaalala ni Araomi na galing sa kanya yon kaya hindi siya susuway. Umalis si Izari na galit pa rin. Lumangoy si Araomi sa ilalim ng dagat at nag-iwan ng perla sa harap ng nagyelong babae na si Monomo. Naalala niya ang labanan noong sanggol pa lang si Ikada. Ayaw niyang mapasama si Ikada sa gulo pero kampante si Monomo at naniniwalang magiging mabuting leader ito. Tinamaan ng nagyayelong atake si Monomo. Sinisi siya ni Araomi sa pagprotekta kay Ikada pero bago tuluyang magyelo, pinanggako niya kay Araomi na palalakihin niya ng maayos si Ikada. Sa lupa, nalaman ni Araomi ang pagkamatay ni Funamushi. Galit siyang humingi ng paliwanag kay Gokai. Ipinaliwanag ni Gokai na nakaganti sila para kay Siren at napatay si Kagura pero nabigo silang patayin ang shinobi ng Konoha na si Boruto na agad na intindihan ni Ikada. Dumating si Kobuna at ang nanay niya na umiiyak. Gusto ni Kobuna malaman kung sino ang may sala pero sinabi ni Ikada na trabaho yon ng matatanda. Nagalit si Araomi at tinanong kung kailan siya gag-antay. Lalong nagalit nang sabihin ni Ikada na hindi niya maalala ang nanay niya. Sabi ni Araomi, hindi matatahimik ang kaluluwa ng nanay niya kung hindi siya gag-antay. Sagot ni Ikada, ayaw naman niyang mapili sa ganitong papel. Sa galit ni Araomi, tinulak-tulak niya si Ikada habang nanginginig ang baso ng tubig. Umalis si Ikada at sinundan siya ni Izari. Hindi maintindihan ni Izari kung bakit sobra ang inaasahan ni Araomi kay Ikada. Ipinaliwanag niya na ang pag-aalinlangan ni Ikada ay nakakasakit sa lahat. Sabi niya, diretso sana si Siren sa plano pero huminto para kunin si Ikada dahil naniniwala siyang mahalaga ang lakas nito. Pakiramdam ni Izari, umaasa si Ikada na gagaling si Siren para may dahilan siyang hindi lumaban. May bantay na nagsabi kay Ikada na tinatawag siya ni Siren. Tumakbo siya agad. Malabo na ang alaala ni Siren. Sinubukan niyang bumangon, nahulog ang mga kabibe ni Kobuna, naapakan ng isa, at siya ay bumagsak. Dumyugo siya at sinabing maliwanag ang kinabukasan nila at babawiin nila ang dagat. Nagsinungaling si Ikada at sinabing tagumpay ang plano at wasak na ang Kuregetir. Namatay si Siren ng payapa. Nagpatato si Kobuna ng kapareho ng sa tatay niya at hiniling na dalhin siya sa pumatay kay Funamushi. Kinausap ni Izari si Jibiki at sinabing bulag na si Araomi sa galit. Gusto niyang makipagpayapaan sa Kuregetir habang kontrolado pa nila ang dagat. Sigurado siyang ayaw din ng Kuregetir ng tuluyang gyera. Wala itong alam si Araomi, kaya balak ni Izari na lihim na kausapin ang Kuregetir. Pagsikat ng araw, pinunit ni Ikada ang guhit ng barko at tumalon sa dagat. Huminto ang alon at umangat ang tubig sa paligid niya. Nagising ang kapangyarihan niya at tumubo ang hasang. Tuwang-tuwa si Araomi. Lumabas si Ikada na may bagong kasuotan at matalim na tingin sa mga mata. Kinumpirma ni Miss Ono kay Chojuro na namatay sa laban sina Kagura at Hibichigo habang pinipigilan ng hiwalay na grupo ng Fanato, kasama ang tulong ng mga ninja ng Konoha. Lungkot at inis ang naramdaman ni Chojuro dahil umaasa siyang balang araw ay magiging Mizukage si Kagura. Dahil dito, desidido siyang burahin ang buong angkan ng Fanato. May dumating na mensahero na may dalang sobrang lihim na mensahe mula kay Izari. Sa baryo ni Kagura, gulat na gulat ang lahat nang malaman na Fanato pala si Ikada. Naalala ni Boruto ang kakaibang pagbabago ng katawan ni Ikada kaya naniwala siya. Sobrang sakit sa loob niya na naging target siya ng paghihiganti ng dating kaibigan. Tinanong ni Miss Uno si Chojuro kung bakit pa siya papayag na makipag-usap sa Fanato. Para kay Chojuro mismo, wala siyang problema kung ubusin ng Fanato, pero bilang Mizukage, alam niyang kontrolado ng Fanato ang hilagang silangang dagat. Kapag pinatagal ang gulo, mas marami lang ang mamamatay. Dumating sina Izari at Jibiki. Kahit ramdam ang tensyon at paangas, pumayag sina Chojuro at Izari na mag-usap. Bigla namang sinakop ng Fanato ang mga komunikasyon. Lumitaw si Araomi at kinausap si Chojuro at ang daimyo, inihayag na sisimulan na nila ang malaking offensiba. Sinabi niyang dudurugin nila ang lahat ng Haarang, kahit pa kamag-anak. Biglang gumalaw mag-isa ang sibat na Marlin Harpon at tinusok si Izari, agad siyang namatay. Sinisi ni Jibiki ang sarili niya dahil hindi niya napigilan si Izari. Sinubukan ng sibat na umatake kay Chojuro. Pero naputol ito ni Miss Uno.
Sa buong lupain ng tubig, napanood ng lahat si Araumi na nangakong hindi sila susuko bilang paggalang sa maraming fan ato na namatay. Nagulat ang mga ninja ng Konoha at ang mga swordsmen nang ipahayag ni Araumi na kakampi na nila si Ikada at siya ang mangganguna sa laban. Akala nila dati ay hindi marunong lumaban si Ikada. Ang una nilang target papuntang Kurigakure ay ang Shinonome 1. Nag-utos si Chojuro na protektahan ng power station at harangin ang fan ato. Patuloy na ng mamaliit ang bihag na fan ato kaya binatukan siya ni Bontan at pinatulog. Karamihan sa kanila ay gustong ipagpatuloy ang laban sa fan ato kahit kasama na si Ikada. Tinanong ni Mitsuki si Boruto kung ano ang nararamdaman niya. Para kay Boruto, kaibigan pa rin niya si Ikada. Gusto niyang makausap si Chojuro, pati si Sarada na nais ibalik ang Hiramikare. Sina Bontan at Kyoho ay desididong maghiganti para kina Kagura at Hibichigo at agad umatake. Sina Ai Weibi at Denki ang nagprotekta sa kanila para makatakas. Si Metal Lee ay nanatiling nakatigil, hati ang loob sa pagitan ng mga kasama at paghihiganti para kay Hibichigo. Naiinis si Koaki sa desisyon ni Boruto. Gusto ni Ikada na dumaan ang pangunahing puwersa ng fan ato sa dagat ng kamatayan, ang pinakamaikling daan papuntang Shinonome 1 para makarating sila bago makapaghanda ang Kurigakure. Kahit takot ang mga fan ato sa delikadong dagat, napalakas ng loob nila si Ikada. Nalaman ito ni Chojuro at gusto niyang magliyag agad. Tuwang-tuwa si Araumi sa asal at tapang ni Ikada. Lumapit na ang Team 7 sa dagat.